Mayor Vico at ang munisipyo, inatake di umano ng mga hacker? Tara, pag-usapan po natin. What's up sa inyong lahat mga kaparing, bago po ang lahat ay don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. At ngayon, isang nakakagulat na balita po kay Mayor Vico kung saan ay inatake nga po ng mga hacker yung munisipyo ito. Basahin po natin yung post po mismo ni Mayor Vico. So galing po mismo ito sa Facebook page po ni Mayor Vico kung saan ay nagkaroon po ng cyber attack. Noong April 15, 2025 bandang alas 8 ng gabi ay na-detect ang isang cyber attack na tinatarget ang Pasig City Government Employee Management System o Pasig City GEMS. Agarang na-report ito matapos na hindi makapasok sa system ang mga empleyado ng pamahalaang lungsod ng Pasig. Sa kasalukuyan, wala pang naitatalang pag-leak ng datos nilalaman ng nasabing system. Sa ngayon ay nananatiling hindi accessible Pasig City GEMS at mananatili itong naka-down hanggat hindi pa ito nare-resolba. Kaugnay nito, nakipagtulungan ng pamahalaang lungsod ng Pasig sa Department of Information and Communication Technology para agarang matukoy ang pinagmulan ng issue. Sa parte ng pamahalaang lungsod ng Pasig ay ongoing na ang restoration efforts para mapagana muli ang system. Bukod pa rito ay nagsasagawa rin ng investigasyon at patuloy na pinapaigting ang security sa lahat ng systems ng pamahalaang lungsod. Magpapalabas ng memorandum ang Human Resources Development Office kaugnay ng status ng Pasig City GEMS, maging ang epekto ng cyber attacks sa operations ng opisina at maging sa data security. So malinaw po mga kaparing, no? Hindi pisikalan yung paninira kay Mayor Vico. Eto, cyber attack na po mismo yung ginagawa ng mga kalaban ni Mayor Vico. Kung sino man ang may pakana nito. Parang may something dito nakakaiba, diba? Kasi marami po ang naninira kay Mayor Vico, yung tipong nagbabayad ng troll sa mga Facebook page, sinisiraan siya, tapos eto, nagsagawa pa sila ng cyber attack. Hindi ko po sinasabi na yung kampo po nila Sara Diskaya ang may pakana po nito. Hindi po ganun. Okay, marami pong kalaban si Mayor Vico at hindi po natin alam kung sino po sa mga kalaban niya ang may pakana po nito. Okay, so ngayon po ay magbabasa naman tayo ng mga comment dito po sa post po na ito at alamin natin kung ano ang masasabi po ng mga kababayan po natin. Okay, so eto po mga kaparing, magbasa po tayo ng mga comment. Sabi po ni Leon Adrocad, check mo yung mga kalaban sa politika na may kapasidad magbayad ng hackers, hindi pa nanalo, korap na. Ewan, sino kaya yon? Well, tama nga naman, no? Hindi ho biro ang magbayad. Kasi ito mga to, hindi mga simpleng hackers to mga to. Mga bigatin po to, mga professional. Pero mo, papasukin nila yung system, i-hack nila yung system po mismo eh. Hindi ho biro, hindi ho madali yon. Mga professional na hacker talaga mga gumagawa nun. Which is kapag professional, syempre malaki yung bayad, diba? Pero again, hindi po tayo sigurado. So, antayin po natin yung investigasyon, no? Ang nasa likod nito. So, nakipag-ugnayan na ang kampo nila Mayor Vico tungkol nga sa nangyari nga pong issue. At sana, hopefully, mahuli po kung sino man yung hacker ang nasa likod po nito. Kasi hindi na ho tama diba? Hindi na tama na paninira kay Mayor Vico. Diba? Puro paninira na nga po yung ginagawa nila kay Mayor Vico. Tapos ito, balak pa nilang gawa ng masama si Mayor Vico sa pamamagitan ng pag-hack o cyber attack sa Pasig City Government Employees Management System. Sabi naman po ng isang nag-comment dito, alam na this. Teka, parang may ibig sabihin yung alam this Parang medyo familiar sa akin yung word na this. Wala lang, naririnig ko lang po sa mga sabay-sabay yung this. Yung word na this. Sabi naman, Japanese ba to? Okay, sabi niya, dumami yung trolls tapos may ganito. Grabihan na. Basta relax lang. Sigurado na po ang panalo ni Mayor Vico. Wala na pong duda doon. Pandaraya na lang po ang makakapagpatalo kay Mayor Vico. Sigurado po yan. Gumising kayo mga Pasigenyo. Ganyan ang klase ng politika. Politikang gustong ipalit sa mayor nyo. Ngayon pa lang, ganyan na. God bless you. So again mga kaparang, hindi po tayo sigurado kung ang may pakana po nito ay ang kabila, ay ang kalaban ni Mayor Vico. Although, sila po pinaka nangungunang kalaban ni Mayor Vico, pero wag po natin kalimutan na hindi lang po isa ang kalaban ni Mayor Vico. So marami-rami rin po na mga kalaban ni Mayor Vico, especially po yung mga negosyanteng nabangga niya. So may mga negosyante rin pong binangga si Mayor Vico na mga sumusuway sa batas. Yan, may mga hindi sumusunod, so binabangga po yan ni Mayor Vico. Marami po siyang kaaway na mga, alam nyo na, mga suwail, mga pasaway, and iba doon mga negosyante pa na hindi sumusunod sa batas, which is ginagawa lamang po ni Mayor Vico yung kanyang trabaho.
Pero yun nga, hindi muna tayo manghuhusga kung ang may pakana po nito ay ang kabila. Hindi po tayo sigurado doon, wala pa pong ebidensya na matibay. So tsaka na po tayo magbitiw. Ang kabila nga po ang may pakana pag natapos na po ang investigasyon na ginagawa po. Okay, sabi naman po ni Julie, may natitira pang mga tao ang Eusebio sa City Hall. Okay, sa mga hindi po pamilyar, kasi baka marami po sa inyo ang hindi pa nakakakilala kung sino nga ba si Eusebio. Ang Eusebio family po ang nanungkulan sa Pasig sa loob ng mahabang dekada mula noong 90s hanggang 2019 nang matapos po ang dynasty ng Eusebio family sa Pasig. So sila po ang nanungkulan sa Pasig ng mahabang panahon ng ilang dekada. Sabi nga nila, hindi sila pwedeng alisin kasi matagal na sila doon at regular employee na sila. Maaring sila ang gumagawa ng mga kabalastugang yan sa loob ng City Hall. Okay, gaya nga po ng sabi ko, hindi po inalis ni Mayor Vico yung mga dati na pong employee ng City Hall. Sabi nga po ni Mayor Vico, basta't baguhin nyo ang trabaho nyo, maging tapat kayo sa mga Pasigueño, hindi ko kayo tatanggalin. So, meron pa rin po mga employee dito sa City Hall na matagal na rin pong nanungkulan, panahon pa ng mga Eusebio. Pero yun nga, again, wala pa tayong sapat na ebidensya, so hindi pa po tayo pwedeng magbintang. So antayin po natin yung investigasyon po na lumabas. Antay-antay po tayo mga paring. Di ako taga-Pasig pero napaka-obvious ng ginagawa nila laban sa kasalukuyang pamunuan, which is yes, sobrang kasiraan po. Ayoko lang po kasing manghusga manira, no? Pero grabe naman, I mean, ang dami po mga troll na naninira kay Mayor Vico. Ang dami din po mga Facebook page na mga troll na wala pong ibang mga ina-upload kundi puro paninira kay Mayor Vico, as in sobrang dami po. So, ibig sabihin po nito, hindi ho talaga biro ang nasa likod nito. Malaki po ang budget na ginamit kung sino man yung mga kalaban ni Mayor Vico na nagbabayad po sa mga trolls para siraan siya ng siraan. Tapos eto pa, cyber attack. Talagang kumuha pa sila ng mga hacker, no? Sobrang dumi po talaga ng politika sa Pilipinas. Alam na this, talaga ingat. Alam na this mga Pasigueño, huwag tayong pumayag na nakawin ang ating boto. Okay, syempre hindi ho tayo papayag mga Pasigueño. Kami, no, hindi kami papayag na nakawin ang boto namin. Mayor Vico kami hanggang huli. Okay mga kaparing, base po sa mga comment po dito, ay sinasabi po nila na ang may pakana o ang nasa likod po nito ay ang kalaban ni Mayor Vico. Lahat din daw po ng mga trolls at puro paninira kay Mayor Vico ay ang may pakana ay ang mga kalaban din daw niya. Okay, yun po yung opinion, no, ng ating pong mga kababayan. Hindi naman po natin sila masisisi sapagkat mahigpit nga po ang labanan dito sa Pasig. Basta ang masasabi ko lamang po ay isa po sa mga kalaban ni Mayor Vico ang pwedeng nasa likod po ng mga nangyayaring ito. At yun po ang nakakalungkot sa atin. Lahat gagawin para lang manalo, no, yung mga politiko sa pwesto. 'Di ba? Usong-uso po 'yan, no, yung siraan, yung bantaan, yung pag-atake through social media. Usong-uso po yan sa atin. Maraming politiko po ang gumagawa niyan, na gumagamit pa sila ng mga AI, gumagastos ng malaki para lang manira. Yan po ang masakit na katotohanan dito sa Pilipinas, na yung mga politiko, ang laki-laki ng ginagastos. Kampanya, sa mga ads, sa mga vote buying, napakarami pong gumagawa niyan. Tapos nagbabayad pa sila para siraan yung mga kalaban nilang kandidato, 'di ba? Yan po ang katotohanan. Welcome to the Philippines. Welcome. Lahat ng kurakot, lahat ng mga kurap, lahat ng mga ganit sa kapangyarihan, welcome kayo sa Pilipinas. Marami kang makikita niyan. Yung iba nasa paligid-ligid lang, iba't ibang lugar, marami po yan. Nasa mga kamay po kasi natin ang kinabukasan ng ating bayan. Kaya sana bumoto po tayo ng tama. Bumoto po tayo base po sa ating nararamdaman kung siya ba ay karapat-dapat. Alamin po muna natin ang katotohanan. Palagi ko pong binabanggit kasi marami po sa ating mga kababayan ang bumoboto base sa endorsement ng mga simbahan, ng mga artista, na mga iniidolo nilang mga politiko. Hindi sila bumabase sa kung anong nararamdaman nila, sa kung anong nalaman nila base sa pagsasaliksik po nila sa mga kandidatong ito. Yan po ang masakit na katotohanan. Mabago na ang ganong sistema natin mga Pilipino. At naway magboto po tayo ng tama, maging matalino na botante. Yun lamang po mga kapareng, don't forget to like and subscribe. Kakauwi ko lang galing school. Bye!